Hi everyone, this is Makorin channel. Thank you for visiting our channel. For this video guys, samahan niyo ako dito sa ating succulent garden dito sa gilid ng ating bahay. Ito nga pala guys na succulent garden natin ay ginawa natin nung bandang May. Ang garden nga pala na ito guys ay meron ding bubong, so hindi siya rain or shine na garden. Dahil hindi siya rain or shine, so naka-schedule din guys ang ating pagdidilig dito sa ating garden. Kapag yung mga succulent ay pumayat na or numipis na yung mga dahon, so sign na yun guys para magdilig tayo dito sa ating garden. Nadiligan nga pala natin guys itong garden na ito na isang beses last month. So mukhang okay na siya sa once a month na dilig. Guys, i-check nga pala natin guys yung ating mga succulent na blue jelly bean dito sa gilid ng ating bahay, dito sa garden. So ito guys ang latest na itsura nila. So, yung ruby tent natin dito guys ay ating hinedcut dito guys. Hinedcut natin dito guys. So, nakapag-propagate na tayo ng ating ruby tent galing dito sa ating garden. So, yung ating guys mga blue jelly bean guys, ganito ang latest. No filter ito guys. Pakikita ko sa inyo guys yung mga behind the scene ng ating mga succulent guys. Ganito guys ang itsura. Sa parte ito guys ay direct to the sun guys. Medyo kinapos ang ating shading cloth dito guys, at dito guys ay direct to the sun talaga dito guys. Medyo bumigay yung ating mga blue jelly bean guys. So hindi pinag-iisipan natin guys kung ito pang garden natin na ito sa parting ito guys ay kung i-renewal ba natin or ito na lang, dito na lang yung mga blue jelly bean guys. And then yung ating guys na neon breakers, ito guys yung tatlo dito guys ay cluster. So plano natin guys na ilipat natin ito sa pots. Mukhang baka hindi ito makasurvive sa winter itong mga neon breakers. So plano natin ilipat ng pots. And then dito guys may mga echeveria din. So far so good guys yung echeveria guys. And then dito naman guys ay may mga succulent din. Baka ilipat din natin guys sa pots. And then ang next naman natin na i-update itong guys na garden. Yan guys. And then sa parte naman ito guys, so yung mga blue jelly bean natin dito guys ay okay naman guys. Yan yung blue jelly bean sa parte ito, or dahil sa hindi siya direct to the sun, medyo kanlong dito sa parte ito guys. Okay yung mga blue jelly bean natin. And then dito naman guys ay dahil sa parting ito guys ay madalas nababasa ng ulan, naging crowded dito ang mga succulent. So nagbawas tayo ng konting succulent dito guys. Yung blue jelly bean guys ay tinanggal natin dito guys. And then yung isang peach boy natin guys dito ay tinanggal muna natin guys. So plano natin guys na i-renew, medyo ayusin natin guys yung mga succulent dito sa parte ito guys. Yan guys ang itsura niya. Yung mga sedum guys naging crowded na. Ay may nagbaybay na succulent dito si Sunrise Mom ito guys. Hindi rin talaga natin guys may iwasan na may magbaybay din talaga guys. Ayan guys may nagbaybay. Later natin guys aasikasuin, liligpitin dito guys, baka makapanghawa pa siya.
And then dito naman tayo guys sa pinakataas. So yung pinakadulo guys ay si Pink Pretty. Malaki na siya guys. So hindi naman tayo guys masyadong happy mag headcut ng succulent. So baka yung Pink Pretty ito kahit malaki na siya ay ano lang, dito na lang siya guys. Ito pa. Yung sa parte ito guys, merong ano, Topsy Davy, may nagbaybay dito guys. So meron tayo dito na Apricot Beauty na humaba na, kinat natin yung Apricot Beauty and then tinusok lang natin dito guys, kapalit ng Topsy Davy. Yan guys. And then dito naman guys, may mga succulent din tayo guys. Yan guys, tsura. Yung parteng taas guys, hindi natin masyadong makita masyado yung succulent dito guys. So medyo inaakyat pa natin guys dito sa parteng ito para makita natin yung mga succulent. And then ang latest nga pala dito guys ay yung ating red ives ay ating hinedcut guys. So kaya guys, hinedcut natin yung red ives hindi dahil sa naka-stem rod siya or naka-something siya. Yung red ives guys ay masyadong lumaki, so nakikiging na tatabunan niya yung mga katabi niya sa succulent. And then ang red ives naman guys ay madaling alagaan sa succulent, so hinedcut natin guys. So far so good naman guys, may mga bagong babies na yung hinedcut natin na red ives. And then yan guys, ito guys ang ano, sa parte ito naman guys, medyo nababasa dito ng ulan. So yung mga succulent dito guys ay green talaga. So yung red ives ditong isa guys ay hinedcut din natin. And then yung ruby tent, yung mga sedum dito guys, itong blue jelly bean ay hinedcut din natin. And then ito naman guys na arrangement ay inilagay, itong arrangement na ito and andito talaga dito sa garden ito, nilipat lang natin dito sa taas. And then yan guys ang mga echeveria natin at sedum dito sa parte ito. Ito guys si Pink Frill, nag-crowded na siya dito. And then dito guys, may nag-bye-bye dito sa succulent. Ipinalit natin ay Peach Boy. Mukhang okay na yung Peach Boy guys. Nakasurvive na rin siya. Ito din, bagong tanim lang din siya. Ito parang hindi okay. And then dito naman guys, i-update natin guys. So may mga Pink Pretty tayo guys dito. Cluster 2 guys, itong si Pink Pretty dito. So magiging colorful na din siya guys kahit crowded na sila dito. So kung ano, baka i-headcut natin ang iba nating Pink Pretty dito guys, masyado na silang crowded dito guys. And then ito naman si Nico Sana guys. So okay yung Nico Sana natin ha, dumami na din. And then dito guys, mayroon din tayong Madiba. And then yung katabi ng Madiba, ano nga ang pangalan to? Echeveria din siya guys, nabili ko sa home center. Medyo nagses. Ito guys, yung stem niya ay nag-stem rot siya guys. So nangitim guys. So itong succulent na ito guys ay nag-bye-bye na. And then yung mga Echeveria naman guys, mukhang okay naman. So yung mga Echeveria guys, kahit nakatanim sila sa garden, nakaka-survive sila guys. So ito guys, wala naman tayo major problem dito sa ating mga Echeveria. Ito guys, ruby tent natin guys, kumapal na din ito. Saka tumaas na din siya. So dahil maganda guys yung okay naman guys yung itsura niya, hindi naman siya masyado nakakasagabal dun sa mga katabi niya sa akin. So baka hindi na natin siya muna i-headcut, or i-headcut man natin guys ay yung ito lang, hindi lahat. So nanghihinayan din tayo guys mag-headcut kapag maganda naman ang itsura ng succulent. Yan guys. And then dito naman guys ay mayroon tayong takasango na Ukina, Rubidona. And then to naman guys ay sino ka nga guys? Sino ka nga?
si Hyalina hybrid. And then dito guys, madami tayong mga Echeveria dito nakatanim. And then dito naman ay si Peach Bride ito. So okay naman guys yung Peach Bride. And then ito naman si itong succulent naman nito guys, plano natin na i-head cut. At crowded sila dito guys. Yan guys ang itsura. Ito naman guys yung ating madiba guys. Okay yung madiba natin guys dito. Mukhang hihiyang siya. Lumaki na din yung madiba natin guys. Wala naman tayo nagiging problema kay madiba dito. Although itong madiba guys, masasabi ko guys na hindi siya sensitive na succulent dito sa lugar natin. Hindi siya, wala akong masyado na i-encounter na nagka-problema ako sa madiba. So okay naman. And then ito naman ay si Pink Frill. Parang yung dahon niya guys, hindi medyo tawag dito. Siguro dahil nadiligan ko, medyo hindi angat yung dahon niya. And then ito naman si Benechigo ito guys. Okay din, nag-green din siya. Ito naman si Anacampsirus. Okay din. Ito naman si Grimoire. Mukhang kunukulang guys sa dilig. Ito guys, medyo kulubot guys yung mga dahon niya. Pumayat. And then dito naman mga Echeveria. Ito, another guys na madiba. Ang laki na ni madiba. So yan guys, ang itsura ng ating mga Echeveria at saka sedum dito sa bandang ground ng ating garden. So yun nga pala guys na garden natin ay may tatlong layer or tatlong palapag. So dito guys ang ating pinaka ground. Ito guys. Yan guys yung mga succulent natin sa bandang ground ng ating garden. And then dito naman guys ay yung halos Echeveria na layer natin ang first layer natin. Ito guys, yung batang kitna. So dito sa parte ito guys, yung pagkagawa natin guys ng ating garden ito guys, dito sa layer na ito guys, ay yung ilalim niya guys ay nilagyan natin ng mga bato. So hindi purong lupa guys ang nakalagay sa ating garden na to guys. Yung pinakailalim niya ay nilagyan natin ng mga bato para yung lupa niya ay maging well drained. And then sa ibabaw naman guys, nilagyan natin ng mga recycled soil natin. And then yung pinakaibabaw ng lupa naman ay yung purong bagong lupa naman guys, yung inilagay natin na lupa. So yan guys ang itsura. So kung gagamit tayo guys ng puro bagong lupa dito sa garden, napakaraming lupa guys yung magagamit natin, kaya gumamit din tayo guys ng lupa, yung original na lupa dito galing sa garden na to. And then gumamit din tayo ng recycled soil, and then sa pinakaibabaw niya ay yung bagong lupa. Ganun lang guys. So pag gusto natin guys ng garden, para-paraan lang guys. And then, ang ating pa mga i-update guys dito. In fairness guys, yung mga Echeveria, ano siya? Survival siya sa garden kahit sobrang init ng panahon. Or dahil dito guys, sa garden nito guys, ay hindi siya totally direct to the sun sa parting ito guys. Dahil yung parte nito guys, medyo ano ba tawag? Palusong? Ano ba tawag sa atin sa Tagalog? Kasi dito sa lugar natin guys ay highland guys. Ang mostly guys, ang lupa dito guys dito sa lugar natin guys ay hindi patag. May mga mataas na lugar. Yung mga patag guys ay yung mga kabahayan lang. Kapag mga sa bukid, sa daan, marami guys yung mga pataas yung lupa, hindi siya flat. Yun guys ang pag tayo ay nasa kabundukan.
So ito guys, meron tayong takasango na uki na dito guys. Lumaki na din siya. And then may isa pa tayo ditong panji. Okay din yung panji dito. So yan guys. So far so good naman guys. Wala naman akong major na problem dito sa ating garden na to guys. Except guys, kapag nalilimutan natin magdilig ay pumapayat yung mga succulent natin guys. Sa mga snail naman guys, wala ako masyado na encounter na snail dito sa garden natin dito guys. Although dumaan din tayo guys dito sa tag-ulan at saka yung masyadong mamoist yung hangin dito sa lugar natin. Wala naman ako masyadong na-encounter guys na snail. Siguro naka-encounter ako mga konti lang. Siguro wala pang 10. So kapag nakita ko na yung snail na gumagapang-gapan dito sa garden natin, inaano ko na siya, dinadampot through pinset or tweezer, and then tinatapon ko na yung snail dun sa kabukiran. Hindi ko naman guys pinapatay yung snail. Living things din yung snail. Gusto din yan. Nakaka-appreciate din siya guys ng succulent. So kaya siya nagbibisita dito sa garden. Kaya lang guys, ang ayaw ko lang doon sa snail, baka kainin nyo yung mga dahon ng succulent. So yun lang naman ang issue ko doon sa snail. So hindi ko siya, tinatapon ko lang siya doon, dinadala ko lang siya doon sa may bukid. And then iniiwak ko na lang yung mga snail doon sa bukid. Ito guys. Okay guys, check ulit natin guys yung mga succulent natin. That's for all guys. Maraming salamat guys sa pagsama nyo sa akin dito sa ating succulent garden dito sa gilid ng bahay.